Nako, heto na po mga kabayan, grabe to. Senado bumaliktad na. Nako, just in ilang senadora nagsagawa na. Kaso ni Martin palabas, ito ang katotohanan. Nako, yan po mga kabayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kabayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, ito po ang balita sa News 5. ICC walang inilabas na arrest warrant. Nako, ito po ay patungkol kay Senator Bato de la Rosa mga kababayan. Ayon po dito, paglilinaw ng ICC, itinanggi ng International Criminal Court na may inilabas silang public arrest warrant kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas. Bago yan, nauna nang lumabas sa mga pahayagan na may warrant na umano laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na dating pinangalanan na bilang isa sa co-perpetrator sa drug war ni ex-President Rodrigo Duterte. O yan mga kaubayan, pinakalat na po nila na mayroon pong warrant of arrest, arrest warrant itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba kayo magtataka mga kaubayan? Dahil papalapit na po ang impeachment, eto nagpakalat na naman po sila ng maling impormasyon. Ito po kasi yun mga karibin natin. Sabi po kasi dito ni Junvic Remulla, sabi po dito sa ang balita ngayon, Junvic, naghahanda na umano ng 10,000 man task force. Aba, napakarami naman ito mga kaubayan. Naghahanda ang DILG ng 10,000 kataong task force para sa dragnet operation sakaling maglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. So what I'm trying to point out dito mga kabayan, ano po ba ang koneksyon nitong nangyayaring ito sa impeachment ni BP Sara? Alam naman po natin mga kabayan, malaking kawalan, kahit isang boto lang yan, malaking kawalan pa rin yan kasi ilan lang silang senador, di ba? 24 lang mga kababayan. So, ang naiisip natin dito, baka, di ba? Baka gusto nilang hindi makaboto si Senator Bato de la Rosa dyan po sa impeachment na yan, di ba? At biruin mo, 10,000 na pulis po mga kababayan ang itatalaga ni Junvic Remulla. Ay, grabe naman itong si Junvic. Bakit hindi mo gawin yan, doon sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan, mas masasayahan pa po ang taong bayan, di ba? Sige nga, mag-manhunt din kayo. Okay? Manhunt operation sa mga buhaya sa ating gobyerno na patuloy na nangungurakot mga kababayan. Mas matutuwa siguro ang taong bayan. Pero ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Ronnie, 10,000 versus 1. Ayun nga na-rattle na si Remulla, malapit na kasi 2028, sila naman ang makukulong. Nako, hindi pa nakikita ang warrant pero naghahanda na. Kulang-kulang talaga. Ganun talaga pag Duterte allied or Duterte mga kaubayan. Ang may problema, may issue, talagang mabilis po ang ating gobyerno, di ba? Bakit kaya hindi mo unahin si Anticler, di ba? Sabi po dito ni Phil J, isa lang ang huhulihin, bakit napakaraming enforcer? Siguro takot kayo dahil baka magkagulo na. Kasi dating PNP chief si Bato. Aray ko po Bato will surrender if ever there is an official warrant of arrest, sabi po ni Welber. Okay? Sabi naman po dito ni Jay, sana po yung problema ng Pilipinas unahin nyo nang makaahon po tayo. Hirap na po kaming mahihirap sa mahal ng bilihin. Sana po magmahalan at magtulungan po kayong mga may kakayanang maisalba ang Pilipinas. Ayan, palagpakan po natin. So yan mga kababayan, speaking of Remulla mga kababayan, ito pang isang Remulla. Grabe itong mga Remulla. Pag Duterte talaga,
I mean, pag kahit anong issue, parang si Antikler lang, no? Kahit anong issue, talagang iko-connect po nila sa Duterte, mga kaubayan. Bukod po kay John Vic Remulla na gusto nang arrestuhin itong si Senator Bato de la Rosa kahit wala pa man pong arrest warrant. Ito po si Boying Remulla naman, mga kaubayan. Ito pong balita, mga karibin natin. Sabi po dito, Remulla iimbestigahan umano. Excuse me po. Sabi po dito ni Remulla, iimbestigahan umano ang revelasyon ni Franco Mabanta sa Duterte gamit ang resources ng ombudsman. Aray ko po. Sabi na nga ba lahat ng resources ng gobyerno talagang gagamitin ninyo para lang talaga masiraan ang Duterte. Kasi ano na naman to no? Character assassination na naman po ito, mga kababayan, sa Duterte. Okay? Paninira na naman po ito sa Duterte. Biruin mo si Mabanta nakita sa picture kasama si Duterte, yung mga Duterte, di ba? Si Mabanta nakita sa video. Kasama si lahat, yung buong first family, mga kababayan. Nandoon, mga kredit, at nagyakapan pa. Party-party pa sila. Hindi mo rin ba iimbestigahan yung koneksyon ni President Bongbong Marcos Jr. kay Mabanta? Yan ang tanong lang. Nagtatanong lang po tayo, just to be fair. Diba? Kasi grabe naman itong administrasyong ito. From the very start ng kanilang pamumuno, wala na talaga silang ginawa kundi siraan ng Duterte. Kasi alam po nila, ganun po kalakas sa tao ang mga Duterte. Diba? Kaya as long as kaya nila, diba, nasiraan ng Duterte, gagawin nila yung bakit natatakot po silang makabalik Opo, natatakot po silang makabalik ang Duterte. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po dito, pang ilang script na ba ito? Oo nga diba? Si Antikler meron script, si Boying meron din, mga kababayan. Yung NBI meron script patungkol kay Mabanta. Antayin na lang po natin yung DOJ, ano pa ba? Yung iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kasi all resources daw gagamitin, mga kababayan. Grabe Anong episode na ba ito, guys? Oo nga. Last episode na ito. Okay. Sabi po dito ni Winnie. Sabi ko na nga ba tatahi na naman ng kwento. Yun po ang gawain nila, mga kababayan. Di ba? Sabi naman po dito, ambushman malita is the key. Sabi po ni Monarch, pwede mo din i-connect sa boss mo kung ganun. Lately lang to Lately lang ito kasi nandito pa si si Enrile. Tingnan nyo naman yan. Si Mabanta, si Enrile, tapos si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Anong masasabi nyo dyan? Di ba? Gago ka, Remulla, sabi po ni Rigoberto. Ayan as always, scripted pala. Pagkahuli kaya pala. Chill lang si Franco. Oo nga diba? Ikaw ba yung nahuli ka tapos parang wala lang. Di halata na halata. Okay. Yan na naman, sabi ko na Marami po talaga ang hindi nagulat, no? Marami po ang hindi nagulat dito po sa ombudsman, sa NBI, kay Antikler. Diba si Antikler nga, naka-prepared pa yung kanyang mga props, di ba? May picture pa siyang dala-dala, mga kababayan. Just to justify that Mabanta is really connected to Duterte. No? Parang talagang magkaibigan, no? Pero sumabog sila napaso, no? Nasunog yung kanilang script, mga kababayan. Kasi inunahan ng taong bayan, ng netizens, naglabas agad ng mga iba't ibang video, no? Na talagang magpapatunay na itong si Mabanta ay tuta, aso, kung ano pa man po ang itatawag ninyo ng Marcos, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto,
Pasadahan na po natin yung video. Pasok. leadership. May mga ugong-ugong. Sa tingin ko yung ugong-ugong na yan dahil may mga ilan sa senador na hindi na masaya sa nangyayari sa Senado. Whether they will be able to come up with the 13 votes. Ang alam ko may resolution na nakaparke. Hindi ko alam kung kailan nila ilalabas. So, Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa Palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Naglagdag naman siya kung totoo. Sa tingin niyo po ba totoo yung whole departure order at saka yung freeze ng account? Sa tingin niyo totoo yun? Kasi marami pa rin nagtututi na baka naman palabas lang yan. Okay, kasi ulam ni steak pa din yung ulam daw eh. Kasi kung freeze na yan, dapat tuyo na yan. alam mo, nagsimula tayo ang may binitawan akong salita, yung reputational damage. May reputational damage na kay speaker. Sinabi mo yung headline. Basta na-headline ka, may reputation damage ka. How do you react within 24 hours? You need to react. He allowed himself to be defined by what he did. So, I think it's on him to undo that in the very institution, in the very chamber where he allowed the demolition of the Vice President. Makinig ka dyan. Pero ito, ano ko, so yung naratibo na, kasi ito, naguguluhan yung taong bayan patungkol kay Franco eh. Yan ang laging tanong. So yung naratibo, ang tumutulak nito, si Bongbong. Ang nasa likod nito, ang arkitekto nitong drama na to. Hindi ko alam kung si Bongbong, but definitely within the administration, because you just cannot do this and have the NBI there immediately and have the full view of mainstream media, and it's like very near the day when the impeachment vote will be made. So pag tiningnan mo, sinong kumukumpas, mas malaking kapangyarihan ang kumukumpas. Oo. Parang yung sinabi nila na ang mastermind lang daw yung dalawang kongreso. Yung dalawang congressman. Hindi naman ang pumipirma ng budget, yung dalawang congressman. Ang pumipirma ng budget ang presidente. Saka releases. Ang releases, ang notice of cash allocation, at SARO, ang executive, DBM. Hindi rin si DBM gagalaw kung walang numbra ng presidente. So siguro tingnan ho natin yung mga yun. Pero sa hindi ngayon eh, di ba? Sa sinasabi ni Claire Castro na hindi daw si PBM ang nag-iisang representante ng executive. Sabi parang pag executive marami yan. So parang sinasabi niya na pag nagre-release ang DBM, pwedeng hindi alam ng presidente. Posible. Imposible. Hindi. Imposible yan. Hindi. Lalo, doon pa lang sa pag-allocate, yung malaki ang say ng Pangulo pagdating sa budget. The budget begins with the executive and then it ends with the executive. Kumbaga, yung Congress, yung role ng Congress is to check, titingnan nila may pera ba para dito. Tapos kung in accordance with the Constitution, go sila. You set the budget in the executive, you release the budget in the executive. So imposible na yung releases ng DBM will be without the knowledge of the President. I-report pa rin yan ng DBM Secretary, hindi isla ang DBM. Pero pwede po bang hindi pumirma si BBM? Kasi nung nakaraan, naging guest po namin si Pong Erice. So parang ang nagde-decide daw ay naglalabas ng pondo ay si Secretary Pangandaman na walang pirma ni BBM. So naayon po kayo sa batas. Nangyari din po kasi ito eh, nung unang-unang skandalo nila sa Asukal. Di ba may pirma din yung presidente. Ano Pero sinasabi niya na hindi daw siya nag-authorize. Andun pa ako na. Hindi. Yung sugar board, ina-allow ng president mag-delegate nung approval to the sugar board at nagagawa na din daw yon. Unfortunately, dito sa instance na yon na sinasabi ninyo, ipinirma siya imbis na for the president or for the president pala, pero walang explicit instructions yung Pangulo. Or at least dininay niya. Much later, 3 months later, nagbago siya ng isip. Tapos sabi niya, okay na yan after investigation. So hindi tayo sure kung anong nangyari doon. But the president will know. So dito, in the case sa DBM, the president will know kasi magre-report ka pa rin. So may regular reporting yan. Kung inalaw ni Pangulo, hindi niya pwedeng i-claim na nag-release ang DBM ng wala akong alam. Yung wala akong alam is not a defense pagdating sa ganun. Kasi doon pa lang nire-review din niya kung ano yung mga projects ang priorities. Pwede nga siya magtanggal eh. Pwede niyang i-override yung decision ng secretary. Sinungaling talaga yung BFF ni Prof. Malu. Sabi ko sa'yo, huwag kayong maniwala doon. Ano talaga? Fed lang talaga. Tapos may campaign sila ng fake news, no? Sa zona, usapang zona, papalapit na yung zona. Sa tingin ninyo, meron bang may deliver o magkakasona ba? O meron ba silang Itong kabang-abang mga kababayan, no? Yung zona ng Pangulo. Ano kaya ang magiging laman ng zona ng Pangulo? Wala naman po silang binabalita sa atin na mga accomplishment. Di ba? Alam ko na po kung ano magiging zona ng Pangulo. Hint lang po ito mga kababayan. Ang zona ng Pangulo ay puro plano na naman po. Magpaplano na naman po sila para sa 2027 mga kababayan. Yun na po yun. Puro plano, puro salita mga kababayan, kulang naman sa gawa, di ba?
mga proyekto, accomplishments. Sa tingin ko, sa pagbubukas ng third regular session, pinakamaiksing zona sa history ng Pilipinas ang mangyayari. Kasi wala kang achievement na mapapakita. Walang infrastructure project. Ano kaya ang ekonomiya natin ganito, there's a term na pang-priming the economy, it's usually government doing that. So dahil wala kang pondo at wala, saan ka kukuha ngayon ng pondo na ituloy ang mga proyekto? Baka walang zona kasi walang pondo. Ay, meron naman daw yung tawiran. Yung sa Kamuning. Oo, yun. Diba? Kasi malaki na yun eh. Yung flagship project. Hindi, ako ang tingin ko, kung totoo yung kinakasuhan si Martin Romualdez, binibilang ko yung araw eh. Baka by the time mag-SONA, may probable cause na dapat siya. Kung totoo. Ay, At kung pakulo. totoong nag-aaway sila. Kasi maandar yung kaso eh. Yun ang hindi masyadong na-highlight. Lumalabas naman sa balita. Pero ang daming nangyayari na hindi siya masyadong napapansin. Pero nagre-report, nagpo-press con si OMB Boying. Ang katawa-tawa lang dyan sa kasong yan, pag binasa niyo yung 61 pages. Aba, yung Brave 18, dalawang evidence. Ginawa silang witness. At yung lahat ng videos ni Saldico, ginawa rin. So, kung si Ombudsman ang tingin, oy, totoo yung mga sinabi nito, bakit sa Senado, Blue Ribbon, hindi mapatawag? Mama, nung basan yung kay Lacson? Diretsuhan. Ano yung sabi? Girl boy. Ito yun. Ito dapat na magpasa dun eh. Anong basa niyo sa kanya? Kasi hindi naman siya nabanggit na nakatanggap ng ng maleta. Wala naman sinabi sa kanya yung Hindi rin siya nabanggit isali ko. Pero bakit talagang binabaon niya ito ng todo? Sa tingin ko, may instruction sa kanya. Hindi necessarily ang presidente, baka isang higanteng negosyante. Dati saludo tayo kay Senator Lacson dahil sa pagiging masinop at maayon sa mga inquiries in aid of legislation. Ang naging problema ko dyan, maganda yung unang privilege speech niya tungkol sa flood control projects. No? In fact, yung isang sinabi niyang probinsya ko, yung Oriental Mindoro. Tapos nagulat na lang ako, nakalimutan na niya yun. Kasi sinabi niya, I will go where the evidence leads me. So, ilang beses na nag-lead kung kani-kanino, hindi niya tinatawag. Yun ang hindi ko maintindihan at hindi ko rin maintindihan bakit ini-insist niya na yung partial report ay ilabas. Yung ba ay pagsagot niya kay Marcoleta dahil sa minority report. Yung minority kasi ilan lang sila. At nakita mo doon sa minority report, lahat sila nagpirmahan. So, 9 yun. 9 ang kailangan niyang majority para yung committee report niya mailabas. So makikita mo, bakit nagkaganon? Sino ang gumagalaw? Sino ang nag-influence sa kanyang desisyon? Meron rin siyang sinabi dyan of late tungkol sa impeachment. Yung Senate President nagsabi ang forthwith ay the following day. Magkakaroon ng impeachment. Biglang sinabi niya, hindi yan the following day. In fact, baka July pa ang hearing sa impeachment. Sabi ni Lacson in a press conference. So sabi ko, what's going on between yung Batman and Robin tandem na... Mga boyfriend. Bakit ganon? So I guess you will see who wields the gavel more seriously than the one who is there supposedly a leader. Based on your story, do you think magkakaroon ng change of leadership? May mga ugong-ugong. Sa tingin ko yung ugong-ugong na yan dahil may mga ilan sa senador na hindi na masaya sa nangyayari sa Senado. Whether they will be able to come up with the 13 votes. Ang alam ko may resolution na nakaparke. Hindi ko alam kung kailan nila ilalabas. So, let's see how things will play out dahil seryoso na itong nangyayari sa atin. Imbis na nakafocus tayo sa ekonomiya at hirap ng buhay, lahat tayo nasa politika. Itong pagiging impeachment court ng senador, ng senado, no? Dapat pa or sa tingin ninyo malaking epekto na hindi abogado yung Senate President na siya yung Aral naman daw eh. siya yung magsasabi kung Alam niya daw yan eh. objection overruled or sustained. I mean, No? Pero ako nung nakita kong Senate President si Cheese, maganda yung patakbo because ini-explain niya parati ano yung legal basis. Sasabihin niya, ito yung Senate rules, ito yung President, ito yung Supreme Court ruling dyan. So at saka mabilis at his fingertips yung pagkakaalam niya sa batas. So kapag nagde-decide ka, halimbawa nagde-decide ka may objections o may mga questions during the trial, wala kang time magsabi na recess kakausapin ko muna yung lawyer. So it will have an effect. Alaw naman ng laptop, di ba? Pwede mo chat GPT siguro siya. Hindi siguro. Hindi na niya kaya yun, sir. Nag-hallucinate kasi minsan lalo-lalo na pagdating sa cases. Na-check ko na yon yung ChatGPT. Minsan, nag-iimbento siya ng kaso. Na-check talaga siya. So minsan meron siyang sasabihin, alam kong hindi. So i-check ko somewhere else or sa Supreme Court site kung existent yung case na yon. And siguro sa 10 na research na nagawa ko, I don't use ChatGPT, gagamit ako ng iba. Pero sa 10 na legal treatise na pinagawa ko, may mga 4 na sagot na invento yung kaso. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.